Ang ating bida ay isang kontrabida, na kung saan siya ay namatay matapos niyang labanan ang iba pang mga cultivators. Upang mapabalik ang kanyang lakas, kinakailangan niya ang tulong ng isang babaeng may malalaking kokomelon. Ngunit bago ang lahat, nag-umpisa ang ating kwento sa ating bida na nasa tuktok ng bundok habang napapaligiran ng mga malalakas na cultivators. Ang mga ito ay galit na galit sa napakasama nating bida na pumatay ng kanilang maraming disipolo. Mula sa likod ng ating bida ay may dumating na isang magandang dilag. Ang magandang babaeng ito ay si Kimingdi, ang Lord ng Yunsha Peak ng banal na kalupaan ng Taisu. Dahil sa nanghihina na ang ating bida na si Demoncho matapos ang 3 taon na paghahabol nila sa kanya. Tinanong ni Mingdi kung nagsisisi na daw ba ito sa kanyang mga nagawang kasamaan. Ang ating bida naman ay napatawa sa sinabi ni Mingdi. Sinabi din ng ating bida na wala siyang pagsisisi dahil sa pagkukultivate niya ng ilang daang taon. Lahat ng cultivators ay hindi mananalo sa kanya kung individual na lakas lamang ang pag-uusapan. Sinabi din ng ating bida kay Mingdi na kung nabigyan lamang siya ng 2,000 taon, siguradong lahat ng cultivators sa buong domain ay luluhod sa kanya. Si Mingdi ay naghanda na para umatake, habang sinasabi na hindi nagpapakita ng pagsisisi si Demonchu, kaya naman tatapusin na nila ito ng walang awa. Si Mingdi ay inutusan na ang kanyang mga kasama na sumugod. Kaya naman agad nang umatake ang mga ito papunta sa ating bida. Ang ating bida naman ay nag-ala Itachi at gumawa ng mabilisang finger style. Matapos ang teknik na pangiti na lang ang ating bida. Habang sumusugod ang mga cultivators sa ating bida, napansin naman nila na may tinatagong sekretong the moves pa daw pala ang ating bida. Ang mga cultivators ay pinagpatuloy ang kanilang balak na tapusin ang ating bida. Kaya naman nagawa nila itong mapisat gamit ang mga dambuhala nilang spirit powers. Matapos makasurvive ng ating virgin na bida, bigla naman siyang napangiti. Habang tumatawa, sinabi naman ng ating bida na habang nagrereklamo ang emperor dahil hindi nito makamit ang immortalidad, siya naman ay walang pinagsisisihan sa lahat ng kanyang mga nagawa. Matapos ibaon ng ating bida ang kanyang espada, bigla naman siyang nahati sa maraming piraso. Bigla ding nagkaroon ng malakas na pagsabog sa paligid na kagagawa ng ating bida. Sa bandang huli, ang ating bida ay hindi na natakasan ang pagkatalo. Ang isang babaeng cultivator naman ay napagtanto na pinasabog ni Demonchu ang kanyang sarili, na ikinagulat naman ng kalbong cultivator. Ang matandang cultivator naman ay sinabi na kung hindi lang ito lumabas sa Great Wall ng Qianyuan para makipaglaban noon sa mga demon at mga halimaw. Sigurado daw sana na naging isang malakas na mandirigma ito para sa mga lahi ng tao. Ang lahat ng cultivators ay naaawa sa ating bida dahil sayang daw ang lakas na meron si Demonchu. Ang ating bida naman ay sinabi na kung iniisip daw ba ng lahat na mamamatay siya kaagad ng ganon kadali. Ang eksena ay nalipat sa banal na kalupaan ng Taisu kung saan ang lugar na ito ay pinamununuan ni Master Mingdi. Ang spirit ni Demonchu ay napunta sa isang gusali at siya ay muling nabuhay sa ibang katawan. I'm back, motherfucker! Matapos makabangon ng ating bida, sinabi niya naman na may 3,781 na siyang plano na nakahanda sa kanyang pagkamatay, at may 1,201 din siyang revival techniques kung sakaling mamatay siya. Dahil sa kanyang napakagaling na paghahanda, imposibleng mapatay daw nila ang ating bida. Oh my God! Wow! Matapos bumangon, na pagtanto naman ni Demonchu na nasa banal na kalupaan siya ng Taisu. Ang system ay na-detect na muling nabuhay ang ating bida, kaya naman ang kagamitan ng system ay muling nabago. Kaya naman muli siyang pinapili ng system kung itinadhanang kontrabida o pasekretong kontrabida daw ba ang kanyang magiging pagkatao mayong pagkakataon. Dahil sa sobrang sama ng pakikisama ng mga tao sa pagiging publikong kontrabida niya noong nakaraan, pinili ni Demonchu na maging tagong kontrabida ngayong pagkakataon. Habang nakangiting kontrabida ang ating bida, iniisip naman ni Demonchu na maganda daw ang plano na manatiling tago at magpalakas. At balang araw ay maghahasik siya ng kasamaan sa buong domain. Dahil siya ay nabuhay muli, iniisip naman ng ating bida na magpakasaya sa mga magagandang babae kapag nagkaroon na siya ng sapat na lakas. Ang ating bida ay sinabi sa system na pinipili niya ang pagiging sekretong kontrabida. Matapos makapili, nag-loading naman sandali ang system at sinabing tapos na ang loading. Ang ating bida ay gusto nang makita kung kaninong katawan siya napunta. Ang pangalan ng kanyang nalipatan ng katawan ay Chusho. Nalaman din ng ating bida na mas mahina pa daw sa isang manok ang stats na meron ang katawan ni Chusho.
Napaisip din ang kontrabida nating bida, kung ano nga daw ba ang pinaggagawa ng katawan na ito kung bakit sobrang hina nito. Si Demonchu ay nalaman na noong nakaraang 10 araw nakipaglaban si Chusho sa isang cultivator dahil sa isang babae. Si Chusho ay natalo sa life and death arena, kung saan nawala ang kanyang kakayahan na mag-cultivate at nagkaroon ng matinding kahihiyan dahil sa kanyang pagkatalo. Ang ating bida naman ay naawa sa katawan na ito dahil sa pagiging normal na cultivator nito. Dahil sa kakayahan na meron daw ang ating bidang kontrabida. Gagawin niya daw na mapalakas ang katawan na ito gamit ang talento niyang makapag-cultivate. Makalipas ang 1 oras wala pa ding nangyayari. Kaya naman ang ating bida ay napagtanto na napakahina ng potensyal ng katawan ni Chusho at malala pa din daw ang mga injury nito sa kanyang nakaraang laban. Bigla namang napangiti ang ating bida matapos maisip ang kanyang backup na plano na isang masterpiece. Ang eksena ay nalipat sa Yunsha Peak kung saan pinag-uusapan ng mga tao ang pagbabalik ng kanilang Peak Lord na si Mingdi matapos nilang mapatay si Demonchu. Habang pinag-uusapan ang pagkamatay ni Demonchu, ang ating bida naman na si Chusho na ngayon ay naiinis sa usapan at iniisip na hindi niya kayang talunin sa ngayon ang kanyang mga kalaban, kaya naman sumali siya sa grupo ng kanyang mga kalaban upang talunin ito balang araw. Matapos umubo at magpapansin, ang mga nag-uusap naman ay napansin ang kanilang senior Chusho. Agad namang tinanong ng mga ito kung magaling na daw ba ang kanyang mga injuries, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Habang paalis na ang ating bida, napagtanto naman nilang may parehong pangalan ang kanilang senior Chusho kay Demonchu. Ang isang lalaki naman ay hindi naniwala na may koneksyon ang dalawa, dahil hindi daw sana ito natalo noon sa laban noong nakaraan kung may kakayahan lamang ito kahit kalahati na katulad ni Demonchu. Ang eksena ay nalipat sa isang gusali sa tuktok ng kabundukan. Ang ating bida ay tinawag ang master at sinabing gusto niyang makausap ito. Ilang sandali pa ang ating bida ay nakapasok na. Ang magandang dilag naman na si Mingdi ay nakilala agad si Chusho. Nalaman niya din ang pagkatalo nito noong nakaraang 10 araw. Kaya naman tinanong niya ito kung nandito daw ba si Chusho para humingi ng payo para mapalakas ang kanyang cultivation. Si Chusho naman ay lumuhod at nakiusap na tulungan siya ng kanyang master. Ngunit si Mingdi naman ay sinabing pabaya ang ating bida, kaya naman biglang nawala ang kakayahan nitong makapag-cultivate. Sinabihan niya din na hindi niya matutulungan si Chusho, kaya naman sinabihan niyang umalis na ito. Ang ating bida naman ay sinabi na dahil sa kakulangan ng resources, kung bakit napakahina daw ng kanyang cultivation. Sinabi din ni Chusho na binibigay lang daw ni Master Mingdi ang mga resources sa ibang senior brother at sister niya, kaya naman paano naman daw siya lalakas kung wala siyang resources, katulad ng iba. Si Master Mingdi naman ay dumabog, at sinabing walang talento at dedikasyon si Chusho, kaya naman makapal daw ang muka ng baliw na si Chusho para sisihin siya sa pagiging mahina nito. Ang ating bida naman ay sinabi na malamang itinatanggi ng kanyang Master Mingdi ang resources sa kanya, dahil sa may kaparehong pangalan siya ni Demonchu. Sinabi niya din na napakawalang kabuluhan para bumase ang kanyang master sa ganoong sitwasyon. Naging seryoso si Mingdi sa sinabi ni Chusho. Lumapit din ito at sinabing wala siyang sama ng loob sa kanya. Kaya naman umalis na daw muna ito pansamantala, dahil sa mga susunod na araw ay magpapadala si Mingdi ng mga resources sa kanya para makatulong sa cultivation ni Chusho. Ang ating bida naman ay hindi pumayag sa sinabi ng kanyang Master Mingdi, dahil sa ngayon ay pwede na daw siya nitong tulungan sa kanyang cultivation. Nagtaka naman si Mingdi sa sinabi ni Chusho, kaya naman ang ating bida ay nalaman daw na may heavenly fragrance physique ang kanyang master. Si Chusho ay sinabi na kung nakipag-tsoktsakan daw siya sa kanyang master, at nakipag-dual cultivation, sigurado daw na lalakas ang kanyang potensyal sa kanyang cultivation. Ang reaksyon naman ni Mingdi ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Chusho. Kaya naman ang ating bida ay muling sinabi na gusto niyang makipag-tsoktsakan sa kanyang master upang mapalakas ang kanyang cultivation. Dahil sa pambabastos ni Chusho, sinabi naman ni Mingdi na walang hiya ang ating bida dahil sa pambabastos nito sa kanya sa sarili nitong lugar. Si Mingdi ay nilabas na ang kanyang spirit sword at sinabing puputulin nito ang hotdog ni Chusho at tatanggalin ito sa kanyang sekta. Matapos patahimikin ng ating bida si Mingdi, bigla naman nasira ang spirit sword nito at bigla na lang siyang nanghina. Matapos matumba at mapahiga, nagtaka naman si Mingdi dahil siya ay isang great saint kaya naman bakit hindi daw nito mapalabas ang kanyang kapangyarihan. Ang ating bidang kontrabida naman ay nakiusap na ibigay na nito ang kanyang gusto. Si Mingdi ay nag-aalala sa gagawin ni Chusho,
dahil siya ay handa ng hawakan ang mga malalaking cocomelons ng kanyang Master Mingdi. Ang rank ng mga cultivators ay nahahati sa 11 na division at ang kada division ay binubuo ng 9 na levels. Dahil sa pakiramdam ni Mingdi na isa na lang siyang normal na tao, tinanong niya ang ating bida kung ano ang ginawa nito sa kanya. Habang lumalapit ang ating bida, iniisip niya naman na sinilyuhan niya ang kapangyarihan ng kanyang Master Mingdi. Noong araw daw na na-cornered na nila ang ating bida, naglagay daw si Chusho ng seal kay Mingdi. Ang system ay binigyan ang ating bida ng item na may kakayahang makapag-seal ng cultivation sa taong napili nito, at ito ay pwede niya pang magamit ng isang beses pa sa ibang tao. Gamit ang kakayahan na ito, ang ating bida naman ay iniisip na kahit sinong babae na hindi emperor ay makakaya niyang makontrol. Ang ating bida ay napansin na kahit ilang libong taon nang nabubuhay ang kanyang master, nananatili pa din na makinis ang kutis ng balat nito at nananatiling maganda. Si Mingdi naman ay pinagbantaan si Chusho na tatapusin niya ang buhay nito dahil sa pambabastos nito sa kanya. Ang ating bida naman ay sinabi na tapusin na daw siya ng kanyang master kung kaya niya, at huwag daw puro salita lang ang kanyang ginagawa. Si Chusho ay sinabi na paano kung sabihin niya daw kay Liu Shu ang tungkol sa kawalan niya ng cultivation. Sigurado daw napapatayin siya ng babaeng ito, dahil sa pagtapos daw ni Mingdi sa tatay nito sa isang wasiwas lamang ng espada noon. Si Mingdi naman ay nag-alala, at iniisip na hindi pwede malaman ito ni Liu Shui, dahil isang baliw na babae daw ito, at siguradong pupunta daw agad ito para patayin siya. Si Master Mingdi naman ay sinabi na kahit anong treasure na meron siya at kahit anong resources ay ibibigay niya kay Chusho. Kaya naman pakawalan na daw siya nito sa kanyang seal. Matapos niyang hawakan si Mingdi, sinabi naman ng ating bida na gusto niya daw ang makipagtsoktsakan sa kanyang master. Habang pumipigla si Mingdi, sinabi niya naman na hindi daw dapat ginagawa ito ni Chusho sa kanya. Ang master na si Mingdi ay hindi pa din makapaniwala dahil sa gusto siyang tsoktsakin ng hamak na disipulo niya lamang. Iniisip ng ating bida na wala siyang sama ng loob kay Mingdi, ngunit dahil sumali ito sa pagpatay sa kanya noong nakaraan. Tinanong niya naman ito kung natatakot daw ba ito sa kanyang balak gawin. Ang ating bida ay may alam daw na ancient cultivation na maaari din daw makatulong sa kanyang master. Dahil sa cultivation manual na meron si Chusho, hindi naman makapaniwala si Mingdi na merong ganitong manual si Chusho. Muling tinanong ng ating bida kung ano na ang desisyon ni Mingdi, ngunit sinabi niya lang na umalis na daw si Chusho sa lugar niya. Sinabi ni Chusho na isuko na ng kanyang master ang kanyang bataan. Habang sinasabi ni Mingdi na isang traidor na disipulo si Chusho, bigla naman itong nagulat sa hotdog na pumasok sa kanya. Dahil sa pagiging masama ng ating bida, bigla naman siyang nakatanggap ng 1,000 breakthrough points. Habang pinapahirapan ng ating bida ang kanyang Master Mingdi, patuloy namang gumagaling ang kanyang pangangatawan at patuloy siyang lumalakas. Agad na din na narating ng ating bida ang level 8 ng Foundation Establishment. Makalipas ang ilang oras, tapos na ang ating bida pahirapan ang kanyang Master Mingdi. Agad niya na ding narating ang pang-9 na level ng Foundation Establishment. Ang ating bida ay aalis na daw, kaya naman magkita daw ulit sila sa susunod. Si Mingdi naman ay sinabihan na traidor na disipolo ang ating bida. Nakuha na din daw nito ang kanyang virginity, kaya naman tanggalin na daw ni Chusho ang kanyang seal. Ngunit ang ating bida naman ay hindi pumayag sa sinabi ni Mingdi. Si Chusho ay paalis na, kaya naman tinanong ni Mingdi na kung hahayaan na lang daw ba siya ng ating bida na mamatay. Sinabi naman ng ating bida na kailangan lang nitong mas galingan ang pagkukunwari ng kanyang Master Mingdi, upang hindi mahalata ng iba na hindi nawala ang kanyang cultivation. Nilabas din ni Chusho ang isang bagay na alam naman daw siguro ni Mingdi kung anong kayang gawin nito. Nataranta naman si Mingdi dahil ni-record daw pala ni Chusho ang kanilang tsoktsakan. Ang ating bida naman ay sinabi na huwag mag-alala ang kanyang master, dahil itatago niya lang daw ito para maging kanyang alaala. Habang paalis na ang kontrabida nating bida, sinabi niya naman na huwag na daw magtangka si Mingdi na i-unseal ang kanyang seal, dahil tanging siya lang daw ang may kakayanan na matanggal ito. Dahil wala ng Great Emperor sa mundong ito na makakapag-unseal sa kanya, kaya naman kapag namatay daw ang ating bida na tanging siya lang ang may nakakaalam ng pag-unseal sa kanya, sigurado daw na mamamatay ito sa katandaan paglipas lamang ng ilang dekada. Kapag namatay din daw ang ating bida, malamang na kumalat daw ang recorded na tsoktsakan nila, kaya naman habang paalis ang ating bida, sinabihan niya ang kanyang master na si Mingdi na mag-isip-isip daw ito sa kanyang mga balak na gawin.
Si Mingdi naman ay napabulong na lang na balang araw magkakaroon daw ng masalimuot na hinaharap ang ating bida dahil sa kanyang ginawa sa kanya. Nagtaka din si Master Mingdi kung paano nga daw ba nagawa ni Chusho na masil ang katulad niyang Great Saint. Matapos makalabas sa gusali, nakita naman ni Chusho na madalim na, sinabi niya din na madaling araw daw siya pumunta sa kanyang master kanina. Kaya naman iniisip niya na napatagal daw pala ang kanilang tsaktsakan ni Mingdi. Dahil sa tulong ng kanyang master naging pang-siyam na level na daw siya ng foundation establishment. Inihambing niya din na ang paglipat sa kabilang stage ay parang pagbuo ng isang wooden barrel. Kaya naman sa ngayon ay kailangan niya daw muna ang mangolekta ng mga magagandang kahoy upang maging pundasyon. Kapag maganda din daw ang kanyang mga nabuong pundasyon sa kanyang paglakas, mas mapapalakas niya pa daw ang kanyang sarili ng mas malakas pa kesa sa dati niyang sarili. Sa pamamagitan din daw ng magandang pundasyon, makakaya niya din daw na matalo ang mga may mas matataas pa na ranggo kesa sa kanya. Iniisip din ng ating bida na kung nasa pinagtaguan niya pa daw ba, kaya ang mga resources na kailangan niya. Iniisip niya din kung paano nga daw ba siya makakaalis sa lugar na ito. Habang naglalakad si Chusho, aksidente niya namang nakita na may rentahan ng airship ang napuntahan niyang gusali. Napangiti na lang ang ating bida dahil mukhang sumasang-ayon daw ang lahat sa kanyang plano. Ilang sandali pa, ang ating bida ay lumilipad na gamit ang airship na kanyang nirentahan. Makalipas ang ilang minuto na paglalakbay, narating niya na kung saan niya tinago noon ang kanyang mga resources na kanyang kailangan. Ang ating bida ay kinagat ang kanyang daliri, at gamit ang kanyang sariling dugo naglagay siya ng marka sa bato. Matapos lumutang at matanggal ang malaking bato, may isa namang treasure chest ang nagpakita. Ang bida natin ay masayang makita ito, dahil gamit ito muli daw siyang lalakas bilang si Chusho. Mula sa likod ni Chusho may tumawag naman sa kanya, na walang kwenta, at hindi din daw nito inaasahan ang kanilang pagkikita sa ganitong lugar. Ang lalaking ito ay si Sangmeng ng Tianjian Peak, ang tumalo sa dating Chusho, kaya naman mayabang niyang sinabi na hindi niya akalain na masigla at malusog na daw pala ulit si Chusho. Mukhang maalaga din daw ang kanilang Lord Peak, dahil sa handa itong pagalingin agad si Chusho. Ang ating bida naman ay napagtanto na ang lalaking ito ang tumalo sa dating Chusho. Sumakay na din ang ating bida sa kanyang airship, at sinabing kakaharapin niya si Sangmeng sa hinaharap. Si Chusho ay muling hinamon si Sangmeng sa life and death arena, makalipas ang 10 araw upang maglaban ulit sila. Si Sangmeng naman ay nagkukunwaring hindi narinig ang sinabi ni Chusho, kaya naman nagsimulang tumawa ang kanyang mga kasama dahil sa mga sinabi ng ating bida. Gamit ang kapangyarihan ni Sangmeng na makapag-broadcast sa malawakang lugar, ginamit niya ito upang sabihin ang magaganap na laban nila ni Chusho makalipas ang 10 araw sa life and death arena. Ang mga nakarinig naman ay inaakalang hindi pa nakakapag-cultivate si Chusho, kaya naman bakit na naman daw ito makikipaglaban. Ang iba naman ay excited na sa parating na laban dahil mukhang magiging masayang laban daw ito. Ang ating bida ay pumunta na naman sa lugar ng kanyang Master Mingdi. Habang naglalakad para pumasok si Chusho, sinabi niya naman na malakas ang spiritual energy na dumadaloy sa lugar na ito, kaya naman maganda daw ang mag-cultivate dito. Sinabi niya din na ang pagmamay-ari ng kanyang master ay pagmamay-ari niya na din. Pati daw ang katawan nito ay sinabi niyang sa kanya na din. Matapos makapasok ang ating bida, kumpiyansa niya namang sinabi na muli siyang pumunta dito para bisitahin ang kanyang mahal na master. Si Mingdi naman ay nagtaka kung bakit sobrang late na daw ito pumunta dito. Tinanong din ni Mingdi na kung ano na naman nga daw ba ang gusto nito sa kanya. Ang ating bida naman ay sinabi na alam na daw ng kanyang master ang kanyang kailangan sa kanya. Kaya naman si Mingdi ay sinabi na huwag na daw ulit siya nito tsatsok-tsakin. Matapos lumapit ng ating bida, sinabi niya naman na may gusto pa siyang mas malala. Si Chusho ay may ginawa at biglang sinabi na formation activate. Ang lugar ni Mingdi ay biglang nagkaroon ng barrier. Si Mingdi ay pamilyar sa ginawa ni Chusho, kaya naman ang ating bida ay tinanong kung gusto daw ba itong matutunan ni Mingdi para sa kanyang proteksyon. Tumanggi si Mingdi sa alok, kaya naman ang ating bida sinabi din na mawawala na daw muna siya ng ilang araw dahil may kailangan siyang gawin. Binigyan din ni Chusho ng pagkain si Mingdi dahil sa isa na lang daw itong normal na tao. Kaya naman hindi na daw ito pwede hindi kumain tulad ng ginagawa niya noon. Nainis naman si Mingdi at sinabing kasalanan ito ni Chusho, kaya naman balang araw tatapusin niya daw ito. Ang ating bida naman ay biglang pinalo sa puwet si Mingdi. Habang nakatuwad ito sinabi naman ni Chusho na nagiging makulit na naman daw ang kanyang master. Si Chusho ay naglagay daw ng trap sa rear palas ng kanyang master Mingdi, kaya naman huwag na daw nitong subukan pumunta sa lugar na ito.
Kailangan din daw ni Chusho na lumakas, kaya naman aalis na siya para magpalakas. Kapag namatay daw ito sa trap na nilagay ng ating bida, malulungkot daw si Chusho. Ngunit si Mingdi naman ay sinabihan na napakalupit nito, kaya naman balang araw tatapusin niya daw ang ating bida. Ang eksena ay nalipat na sa rear palace, gamit ang item na Life Bestowing Fruit of Dao at pinakamalakas na manual sa buong kasaysayan, kasabay pa ng kanyang system. Wala na daw iba pang cultivator ang magiging mas malakas sa kanya balang araw. Ang item ay kinain niya na at gamit ito, ang ating bida ay gumawa ng bagong pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Gamit ito magagawa niya na din ma-activate ang kanyang founding structure. Ang ating bida ay bumaba ang kanyang kapangyarihan, hanggang sa umabot na lang siya sa pagiging mortal na tao. Ang system ay tinanong kung i-activate na daw ba nito ang kanyang breakthrough, kaya naman agad pinili ng ating bida ang yes. Makalipas ang 1 linggo, ang ating bida ay narating na agad ang pang-10 level ng Establishment Foundation at nagkaroon ng 1,000 breakthrough points. Ang ating bida ay masaya dahil sa nagawa niya na ang kanyang gusto mangyari. Nagkaroon din ng matinding buhawi at kidlat sa tuktok ng lugar ni Kimingdi.